dalawang magkaibang buhay ina. Pero may iisang pakay sa araw na ito ang makahanap ng matitirhan. Isang putakti ang naghuhukay sa buhangin para makapangitlog. Siguro kiniklaim niya as territory itong butas na ito. Habang ang dupong o viper naman, tila gusto nang magpahinga. Naka-blend in siya dito. Halos mahirap ma-distinguish. Ang dali niya mag-blend doon sa paligid. Oh. Kasi halos kakulay niya yung dahon. Pero may kahati sila sa kanilang napiling lugar. Dahil malapit ito sa kabahayan at kapwa hayop. Summer vibe na ang mga hermit crab sa dalampasigan. Pero mas beach mode daw ang mga sand wasp o putakti sa buhangin. Tinatawag din itong digger wasp dahil mahilig itong magbungkal para gawin niyang lungga. Sinusuyod dito ang buhangin at naghuhukay. Pero napapahinto ito kapag may ibang putakti na lumalapit sa kanya. Ay kanina ko pa pinagmamasdan itong isang insekto na to na mas kasing laki halos ng cricket, a little bit bigger. It's black. It's a wasp. Ang dami nila dito. Tapos nakita ko, napansin natin, no, naghuhukay sila ng mga butas dito sa sand. Maraming putakti ang naghahanap ng lungga. Panahon kasi ng pangingitlog ng mga ito. Kadalasan, mga babaeng putakti ang maghuhukay. Ginagamit nila ang kanilang mga harap na paa at bibig para hakutin ang mga buhangin. Ayun, no. Kanina ko pa ito nakikita na nilalabas niya yung mga buhangin. Doon sa loob, babalik siya. Tapos, dinidefend niya doon sa mga kasama niya kasi parang inaano siya eh. Parang inaagawan siya ng butas. Mahigit sa 2 oras na itong huhukayin. At halos 7 hanggang 20 sentimetro naman ang lalim. Ang butas na ito ang magsisilbing imbakan ng pagkain para sa kanyang larvae. Babaeng digger wasp lamang ang may sting at mahahalin tulad ang sting nito sa bubuyog. Ang putakti na ito, hindi agresibo. Pera na lang kung nalagay ang kanilang buhay sa alangan. Ito pong digger wasp, hindi po siya kagaya ng other mga bee na nag-sting. So this is a solitary organism. When you say solitary, hindi kagaya ng mga bees na makikita mo sila in packs or in groups. So mag-isa lang sila, so pwedeng mag-isa sila na lumilipad-lipad. And at the same time, sila po ay may sting, pero ang normally nagkakaroon ng sting is yung mga female. Ang kanilang ini-sting lang is yung kanilang mga prey. Generally, they don't attack the humans. Sa tawi-tawi, ang temple pit viper o dupong nagmamasid sa paligid. Naghahanap ito ng punong aakyatin at masisilungan. Yan ka naman. Kapag nakita mo sa ilalim, tapos naka-blend in siya dito, halos mahirap ma-distinguish kung ang dali niya mag-blend doon sa paligid. Oh. Kasi halos kakulay niya yung dahon. Arboreal o sa puno ito madalas nagpapahinga at nag-aabang na makakain tulad ng ibon at daga. Hindi ito basta-basta nakikita dahil ang kanyang kulay bumabagay sa kanyang paligid. Kaya mahirap mo ma-figure out kung hindi ka tumitingin mabuti na meron palang pit viper dito sa puno na ito. Ang kanyang napiling pahingahan, daanan ng mga tao pauwi sa kanilang komunidad. Madami daw dito at karaniwan nila nakikita itong mga pit viper dito sa lugar. Kaya ang mga tao rito, hindi basta-basta dumidikit sa mga puno. Ang residenteng si Muksin, halos araw-araw nakikita ang dupong sa puno. Pag may mga nakikita kayong mga viper, anong ginagawa niyo? Wala din, sir. Ganyan talaga. Pag nakita namin, hindi namin ginagalaw.
Kasi yan ang mabait na ahas. Kapag hindi mo siya na ipit o nahawakan, hindi din sila gagalaw. Sanay din yung mga tao dito. Sana yun talaga. Kasi makita namin, halimbawa sa mga bata, sabihan namin huwag kayong pumunta doon para di ninyo mahawak. Sa tagal na naninirahan dito ni Muxin, ganoon din daw katagal na nakikita nila ang mga ganitong uri ng ahas. Kaya posibleng dito na rin pinanganak ang dupong na ito. Bilang tausug, malaki raw ang respeto nila sa mga hayop tulad ng dupong. Pero ako natutunan ng mga alaga na mga wildlife. Inaano ko na sa mga bata, huwag niyong patayin. Wala pa raw natutuklaw ng ahas sa kanilang lugar. Pero dahil alam nilang palaging nasa paligid ng mga ito, pinagsasabihan na nila ang mga bata at ibang tao na mag-ingat. Sinubukan kong suriin ang dupong. They're short and stubby and very robust yung katawan. Pero make no mistake kasi they have heat sensors in their head. Ganda oh. Dito sa Tawi-Tawi, mas darker yung mga pit viper. Grayish yung kanyang dorsal. Ang malaking butas sa kanilang nguso ang nagsisilbing heat sensors o sumasagap ng init mula sa mga hayop. Kilala rin sila na ambush predators, kaya kaya nilang manatili sa isang lugar habang naghihintay sa kanilang prey katulad ng daga o ibon. Dahil dito, normal lang na makita sila nanatili sa isang puno o halaman sa loob ng mahabang panahon. Karaniwan makikita natin itong mga vipers sa puno kasi arboreal sila. But oftentimes, kung halimbawa malaglag sila sa puno, which seldom happens, ang hirap din makita kagaya nito. Blend in talaga siya. Pinangalanan itong temple pit viper dahil kadalasan daw itong nakikita sa loob ng paligid ng ilang Buddhist temple sa Malaysia. Yan. Kaya niyang ikapit yung 1/3 ng kanyang katawan dito sa kahoy. And then the rest of its body, i-extend niya para makalipat lang siya from one branch to another. Ganun ka-muscular at kalakas. Kahit na sub-adult pa lang ito, biruin mo yun. Lalo na siguro kung mas malaki ito. Siguro mga 14 inches, but yung mga sub-adult can reach up to here. And they're very thick and very heavy looking. Tsaka yung ulo nila talagang laki. You will notice yung kanilang distinct features because of the pattern of the scales and the very prominent jaw and triangular head. And that's when you know that it's a viper. Pero kung sakaling makaengkwentro ng buhay ilang tulad ng dupong, mas maiging huwag itong lapitan at hawakan. Kung pumasok man o malapit sa bahay, tumawag ng otoridad o eksperto sa hayop para mailayo ito. Kung ang viper ay malapit sa kabahayan, maaari naman itong maingat na ilipat sa mas suitable na habitat sa pamamagitan ng pagtawag sa mga otoridad na may sapat na kaalaman sa paghawak ng mga ahas. Huwag direktang hawakan ang ahas gumamit ng mga tools katulad ng mga snake hooks, lalo na kung ito ay venomous. Dalawang magkaibang buhay ilang na tila napalapit sa lugar kung saan maraming tao ang dumaraan. Sa ganitong sitwasyon, mahalagang alam natin ang dapat gawin sakaling sila ay madaanan natin. Sa bawat paglalakbay sa kalikasan, parati itong may bagong hiwaga at kapanapanabik na mga sorpresa. May pinagmamalaking ancient sa binansagang summer capital ng Davao de Oro. Isa sa mga hiwagang ito ang ipinagmamalaking sinaunang gubat, ang Mount Candalaga. Sa loob ng isang siglo, nananatiling buhay ang kanilang old-growth trees o primary forest. Kaya, ang ilang mga researchers ng buhay ilang tila ginawa na itong living laboratory. Malapit na tayo. Ang swerte natin. And meron tayong first timer na makakita ng
Rafflesia dito. Ganda. Ganyan na ba ang kulay niya talaga? I'm so amazed about the patterns of this bent-toed gecko. Ito yung Philippine shrub snake. Mabaho daw to pag nag-release ng musk niya. Pero mas natotolerate ko ito kaysa sa wolf snake. Sa bisa ng gratuitous permit mula sa DENR, maingat nilang pinag-aaralan ang ilan sa mga bagong na-diskubring hayop sa bundok ng Candalaga. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.